So hello, what's up mga J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, Samsung Galaxy A56 pros and cons. Tara, pag-usapan natin. So mga idol, ngayon, January 2026, hataw na hataw pa rin ng Samsung Galaxy A56. So syempre, matagal-tagal pa naman lalabas ang A57, usually April yan. Ilang buwan pa, kaya ito na yung perfect time bumili ng A56 kasi sobrang mura na lang sa online. Pwede nyo siya makuha ng 14 to 15,000 pesos na 8GB 256. Again, available pa to sa mall. Sa mall, pwede nyo ito makuha ng 25 to 26,000 pesos ang SRP po nito for the 8GB 256. Pero sa online, dito sa ating product link, dito sa tinuturo ko sa section na to, mura at bagsak presyo lang ang Samsung Galaxy A56 8GB 256, 14 to 15,000 pesos yan. Again, brand new po yan at sa official store po ni Samsung yan. Ewan ko ba sa mga iba, dami mga sinasabing cheche burecho na refurbished daw yan, keso daw maraming ganyan. Hindi official store ng Samsung mismo yan at mura lang talaga sa online, okay? So again, when it comes sa buying sa online, okay naman yan. Ilang taon na ako bumibili sa online at basta, pag bibili lang kayo sa online, maging mapanuri kayo sa bibilan yung tindahan. Kaya yan ang pinaka top priority. Saan kayo bibili? Siyempre, alam ko iba natatakot talaga. Pero kung meron naman mga legit na nagsasabi, tulad dito sa channel natin, at legit naman yung official shop, bigyan nyo ng chance kasi sayang din yung opportunity makuha nyo ito ng sobrang mura. Biruin mo 10,000 pesos, ang laking price difference nun. And syempre, dito kasi sa channel ko, ang target ko talaga is consumers ang panalo, di ba? Nagbibigay ako ng mga legit na tindahan para sa inyo at para maging solid din yung hard-earned money nyo. Kasi sobrang layo talaga pag binili sa mall, hindi siya practical. So again, when it comes dito sa Samsung Galaxy A56, our topic for today is pros and cons. Kasi marami ring nagde-decide, bakit ba ang mura niya na lang ngayon? Meron ba siyang maraming disadvantage? Or talaga bang ito yung perfect na presyo niya talaga in reality? Overpriced ba siya before? So sa video na to, tatalakayin po natin lahat yan. Pag-usapan muna natin yung yung mga napansin kong advantages ng Samsung Galaxy A56. Una natin pag-usapan dyan is yung overall display. Is naka Super AMOLED display. So yan yung pinaka-favorite ko talaga sa lahat ng Samsung devices, yung display nila. Isa si Samsung sa merong pinakamagandang display panel kasi sila naman din ang pioneer sa AMOLED display. Kaya dapat yung brand nila yung merong magandang display. So, Super AMOLED display is better than AMOLED display lang. Again, kaya nga Super AMOLED, meron pang Dynamic AMOLED, meron pang Dynamic AMOLED 2X display, di ba? Baka meron pang super duper duper AMOLED, hindi natin alam, baka maglabas sila niyan, di ba? Pero again, Super AMOLED for its price ngayon na 14 to 15,000 pesos, ay dapat napakagandang advantage yan. Kasi yung mga iba, kahit ng mga flagship devices, OLED lang sila or AMOLED lang. And si Samsung nagbibigay talaga ng pinakamagandang panel para sa inyo para ma-enjoy nyo yung overall viewing experience nyo. Nung college pa lang ako mga ka-J-Vlog, Super AMOLED display sa Samsung sobrang ganda na. Sa J4, sa J series pa lang, 'di ba? Sa unang-unang S series pa lang. Yan yung mga nagpapatunay na si Samsung ang isa sa pioneer sa AMOLED panels. Kaya dati, ang pinapangarap kong device before, yung mga naka-AMOLED display kasi sobrang ganda nung mabibigay sa ating display quality niyan. And especially pag naglalaro tayo, malaking tulong din yan sa enhancement ng nilalaro nyo, yung AMOLED display. So, yan yung isang pinakamalaking advantage ng Samsung Galaxy A56 sa mga competitors niya. Next is yung operating system. Isa si Samsung sa isa sa pinakamatagal na OS update. So, ito is nagsimula siya, syempre last year is Android 15. I think ang promise dito ni Samsung is 5 major OS update or 6, aywan ko kung 5 to 6 years. Kung sabi mong 5 to 6 years, nagsimula to sa Android 15 hanggang Android 20 or 21 to. Di ba napakasulit? So, longevity ang isa sa babayaran nyo sa Samsung. At
isa si Samsung sa merong matagal talagang operating system. Parang ano na siya, nakikipagsabayan na siya, to be honest, sa operating system ng iPhone. And One UI for me is isa sa pinagkakatiwalaan kong operating system sa mga Android. Very encrypted ng mga files nyo. No worries when it comes sa mga store ng mga files nyo, mga photos or videos nyo. Panigurado dito sa Samsung Knox, secured na secured po yan. Next, yung camera mga J-Vlog. Sa camera kasi is kumpleto rekado sila. Ito yung mayroong legit na triple rear camera system. Meron siyang 50 megapixel main, 12 megapixel ultra wide camera at 2 megapixel macro lens. Lahat po yan ay useful na lente. Yung mga iba nakapresyo nito ngayon ng 14 to 15,000 pesos, dual camera, triple camera. Pero yung pangalawa or pangatlo is depth sensor, AI lens, di ba? So, at least si Samsung legit talaga na pinapatunay nila when it comes sa lente ng smartphone sila, lahat po yan ay useful or talagang nagagamit, na hindi lang basta-basta marketing get up ang ginagawa ng Samsung sa mga cameras nila ngayon. So, especially when it comes sa quality ng camera, 50 megapixel is okay naman yung mapoprovide na camera. When it comes sa camera quality, nabibigay naman ng justice ngayon yung presyo netong smartphone na to. Next pa na advantage nito is of course the water rating. So, ito po yung legit na pwede malublob sa tubig dahil meron itong IP67 water and dust resistant. So, ito rin yung magiging malaking advantage ni iPhone tuloy, ni Samsung Galaxy A56 sa mga competitors na sa ngayon sa presyo niya na 14 to 15,000 pesos, na I think yung iba is IP66 pababa. Ay, meron naman ng mga IP68, 69, pero dito is IP67. Still a huge advantage din nitong Samsung A56 sa mga ibang competitors. So, ito ay pwede malublob sa tubig within 30 minutes sa fresh water and with certain deep lang. So, ito yung kumbaga hindi kayo mangangamba, for example, nahulog sila sa pool, nahulog sila na accidental drop sa tubig na matagal. Ito yung hindi kayo matatakot na masisira at pwede nyo siyang gamitin for underwater shots. Siyempre, AI features din ang isang malaking advantage nito. The One UI version 8 na sila siguro naka-Android 16 na rin yung A56. So, One UI version 8, napakaganda rin ng Galaxy AI, di ba? So, yan yung isang malaking tulong din yung AI features na mo-offer ng Samsung Galaxy A56 sa mga consumers natin. The battery itself, 5,000 mAh. Siyempre, sa pananaw ng mga ibang consumers, maliit na yan. Pero sa pananaw ko bilang isang Samsung Galaxy A56 consumer, matagal siya malubat. Ito yung nagpapatunay na malaking bagay ang software optimization at yung battery capacity. So, kung nag-work as one ng software optimization at yung battery capacity, bibigyan kayo nito ng outstanding battery performance. So, sa Samsung Galaxy A56 or I think sa mga ibang Samsung devices din, meron silang device usage pattern. So, pinag-aaralan ng smartphone mo yung kung paano mo gamitin yung smartphone mo sa araw-araw, tapos magbibigay siya ng ibang way para makatipid ng battery. Napakalaking tulong yan, of course, sa mga consumers natin. And yes, matagal talaga malobat din ang Samsung Galaxy A56. For me, the design is advantage din. I know it's simple design, pero eye-catching din naman ang A56. Isa na nagustuhan ko dito yung design niya nung nag-transition siya sa ganitong design coming from A55. Parang nung nakita ko to, gusto ko siyang bilhin kasi yung camera module niya na-adapt niya na yung parang sa Samsung Galaxy Z Fold series ngayon, yung ganito na itsura, ganyan. So yes, it's minimalist design, eye-catching, pero elegant siyang tignan. Then for mga J-Vlog, yung advantages na napansin ko sa Samsung Galaxy A56. Next, dito tayo sa cons. Siyempre, ito yung iniintay ng mga iba. Lods, ano ba ang disadvantage nito? Meron ba? Siyempre, wala pong perfect na smartphone. Lahat po ng smartphone may disadvantage yan. Oo nga, walang perfect sa smartphone pa kaya. Kaya siyempre, lahat po ng smartphone ay may mga imperfections. Meron pong mga cons yan, pero we need to balance it. We need to analyze kung mas marami ba yung pros sa cons or mas marami ba yung cons sa pro. So, dito naman sa Samsung Galaxy A56 is yung cons niya is parang nababalance naman sa pros na makikita natin sa device na to. Unang con na napansin ko, hindi po expandable ang storage nito. For me, given na siguro, lalo na sa kanyang presyo na high mid-range smartphone. Coming from the SRP na 26,000 pesos, usually talaga ang mga smartphone na ganyang price tag is wala po talagang
expandable storage. Dito rin sa A56, it is not expandable. So, yun lang nakakalungkot. Kasi ang in-offer lang nila is up to 256. Wala pong offer na 512. Mag-stick talaga kayo sa 256 or sa 128. Yun yung isang con niya. Pero yung 256, syempre, malaki pa rin yan na storage ngayon 2026. Sa charging naman, sad to say, it is glass pero hindi po support ang wireless charging. Sa presyo niya na SRP wireless charging dapat na yan, di ba? Kasi meron glass yan eh. Kasi usually pag glass, it support Qi Power. Dito po wala po tong Qi Power and ito yung top of the line na A-series. And yun lang nakakalungkot. Wireless capability, syempre ngayon is kailangan na ng consumer. Yun din hinahanap ng mga consumers, wireless charging. Kasi nauuso na yung mga Qi-pad, yung mga ganito, yung mga may MagSafe. Wala pala to. Yung mga ganito, yung may mga MagSafe, tapos wireless reverse charging, especially itong Samsung, may wireless reverse charging to. Yun yung isang disadvantage niya sa SRP niya. Pero ngayon sa kanyang presyo na 14,000 to 15,000 pesos, marami po itong kasabayan na brand na wala rin namang wireless charging. Okay, so bumabagay naman na yung kanyang specification sa kanyang presyo ngayon. Next, yung chipset. So sa chipset, I know maraming nagiging skeptical sa processor na to. Exynos 1580. Day-to-day tasks, modern games ay kaya naman. Yes, it can handle certain kind of games naman mga idol. Kaya no worries. Yun lang naman kaya ako sinabing nasa con siya kasi marami talagang may ayaw sa Exynos. I don't know why. Sinasabi nila sa overheating problem. Pero for me, parang 50-50 na con siya. Sabi ko siyang con kasi con siya sa mga ibang consumers natin. Pero for me, hindi okay naman yung Exynos 1580 pero kung talagang super duper AAA games ang lalaruin nyo dito, it can handle naman pero syempre expect na magpe-frame drop siya from time to time at hindi po siya smooth. Kung mga day to day tasks lang naman, casual things, ML, COD, mga ganyan, kayang-kaya naman netong Samsung Galaxy A56. Pa yung pinakasakit na con, wala pong charger out of the box. So slim box, even naman sa mga budget smartphone ngayon ni Samsung is no charger out of the box. So slim box siya. Pero no worries mga J-Vlog, meron naman tayong mga nabibili na third party original charger like from the brands of Anker, Ugreen and Romos. Na mura lang, 500 pesos lang yung mga yan mga idol. At meron na kayong charging brick na nasa 30 watts na. Iba kasing mga brands kahit sa SRP niya or sa mid-range, may mga charger yan. Ang mga charger nga niyan, 45 watts, 33 watts. Ang Samsung, wala. Yun yung isang magiging con niya talaga, J-Vlog. Pero kung mag-offer man yung Samsung ng brick, meron naman minsan tinotopak sila, nagpo-promo sila ng charger na dapat talaga kasama. Pero minsan wala talaga, malas, walang charger na kasama. Kung bibili niyo yung original charger ng Samsung, usually nasa 1,000 pesos yan. Kaya I suggest kumuha na lang kayo ng brand from Anker, Ugreen or Romos. Mas makakatipid kayo. Yung presyo ng charger ng Samsung, dalawa na po yan ng third party original na brand. So yun mga ka-J-Vlog, yung disadvantage and advantages ng Samsung Galaxy A56. Grab nyo na yung chance yung kunin to ng napakamura. Ito isang pinaka-favorite na A-series ko last year. Napakagandang A-series ni Samsung. Sinabi ko yung cons para rin ma-enlighten din yung mga ibang consumers natin. Pero again, mas marami pong pros etong Samsung Galaxy A56 5G na nababalance naman sa cons na itong smartphone na to. Very sulit na smartphone, especially ngayon. Napakamura niya na lang sa online. 14,000 to 15,000 pesos. Top of the line A-series na ni Samsung yan. So again, grab nyo na yung chance na makuha to ng sobrang mura sa online kasi nung December nasa 16,000 yan. Ngayon po nasa 14,000 to 15,000 na lang. So hanggang may stock, hanggang mura, click nyo na yan dito sa ating product.